Ayan, para buhay mo, pamilya mo, may pagpapala. Kaya matuto kang kumalang, matuto kang respeto. Huwag kang lumayo. Kailangan lagi kang lumingon sa iyong pinanggalingan. Amen. Para makakarating ka sa pupuntahan mo. Amen. At ikaw ay mabuhay ng malaong sa lupa. Yung upang yumaon kang mabuti, yun yung mga blessing. Bunga yun ng iyong paghalang, pagrespeto, pagmamahal, mga kapatid. Everybody say amen. Hindi yung kumaganda na ang buhay, mga kapatid ko. Lapastangan na sa magulang. Yun yung sa physical, mga kapatid. Sa spiritual, ganun din. Sino bang magulang natin dito sa spiritual? Pag hindi ka rin matutong gumalang, hindi ka marunong rumispeto, mga kapatid ko. Hallelujah! Sa magulang mo pang spiritual, ganun din, hindi ka rin pagpalayan ng Diyos. Yes. Amen. Kaya nga maraming lumapastangan, mga kapatid, sa magulang pang spiritual, wala. Nagkaloko-loko ang buhay. Hindi yung katotohanan. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya pag ginalang natin ang ating mga magulang sa physical, gagalangin din natin ating mga magulang pang spiritual, nirerespeto mo, mga kapatid, ay lalakad kang mayaon o yumaon, mga kapatid ka, lalakad kang maayos, lalakad kang pinagpala sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Tingnan niyo ang sinabi ng Proverbs 17:13. Sino mang gumaganti ng kasamaan sa mabuti, kasamaan ay hindi walay sa kanyang bahay. Ha? Kaya pagka ginagantihan yung kabutihan mo ng kasamaan, yung bahay niya, hindi mawawala ng kasamaan. Yes. Kaya hayaan mo na lang. Amen. Yung mga lumalapastangan sa atin, bilang Kristiyano, yung mga yumuyurak sa atin, yung binababa ka, mga kapatid ko, hayaan mo lang, praise the Lord pa rin, mga kapatid. Purihin pa rin ang Panginoon. Kasi hindi mawawala ng kaguluhan sa bahayan. Alam mo, paniniwalaan ko, yung salita ng tao, salita ng Diyos, ito salita ng Diyos eh. Kaya pagka yung mabuti, mga kapatid, na yung ginagawa, at susuklian ng kasamaan, hayaan mo, yung gumagawa ng kasamaan, hindi mawawala ng kasamaan sa loob ng bahay. Oo, liwala ka. Kala mo ba yun, nagsisimba, pero pagdating sa loob ng bahay na, gulo-gulo nun. Hayaan mo na lang, di ba? Pinagwitaan ka, pinagsalitaan ka, ha? Sinutuya ka, binubuli ka, hayaan mo lang, sige lang, praise the Lord. Salamat, Panginoon. Tandaan mo, yung bumubuli sa'yo, yung gumagawa ng masama sa'yo, hindi maubusan ng kasamaan sa bahay yun. Ha? Amen? Kasi minsan sa Facebook ko nakikita ko kung nag-aaway na itong mga tuwa. Huwag ka makipag-away. Huwag ka makipag-away. Hayaan mo na lang sila magdaktat para hindi sila maubusan ng masama sa loob ng kanilang tahanan. Eh, totoo. Amen? Amen. Ha? Amen. Amen. Kasi paggantihan mo yung masama ng masama, bayad ka na. Yes. Hayaan mo na lang sila. Amen. Hayaan na lang natin. Amen. Amen po ba? Amen. Ha? Nangyayari sa atin mga, hindi naman may iwasan yun, di ba? Sa trabaho, sa school, sa loob ng tahanan. Minsan, nag-away-away, mga kapatid. Huwag na lang gantihan ng masama. Yes. Amen. Para, mawawala sa iyong kasamaan, dilipat sa Kanya. Huwag mo lang din ipag-pray. Sana Lord, pupaktihin nyo ng problema. Yes. Pagpalain mo raw ang sa'yo'y nagsasalita ng masama. Amen. Para sa pagpapalang ito, pagpapalain ka. Amen. Amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Talagang ganun, mga kapatid. May mga Kristiyano talaga hindi pa lumalago eh. Ang tagal-tagal na sa Panginoon, mga kapatid. Pero kung titignan mo yung ugali, mga kapatid, parang hindi amoy asal. Nangangamoy yung asal. Hindi, mga kapatid, kinukorek yung sarili. Pero ang galing magturo, mga kapatid, diba? Maraming ganun nangyari. Amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kasi meron siyang tinot na verse sa Bible. Sumusunod din naman siya. Hinubad niya ang damit ni Kristo. Hubarin ninyo ang iyong lumang pagkatao. Hinubad nga niya. Kaya nga, yung lumang pagkatao, lumumubad siya, bumalik, mga kapatid. Pagdating sa simbahan ng linggo, suot na naman. Suot hubad. Hindi ganun.
Kaya wali siya, amen? Papalakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Yung importante, mga kapatid, sa buhay natin. Lahat ng bagay, mga suffering sa buhay, pinapahintulot yun para mag-mature tayo. Lahat ng bagay, mga kapatid, hindi mo na pwedeng tanungin pa ang Diyos. Sa katulad sa mga Israelites, nagmumurmur sila, Lord, bakit ganito? Moses, bakit ganito? Pati si Moses, sinisipan niya. Problema niya, yung leader niya, sinisi niya, pinuhin mo. Sumano na, no? Yes. Eh kasi, huwag ka lang. Hello? Di ba mga kapatid? Grabe. Sila yung may problema. Si Moses, sinisi nila. Kasi leader nga si Moses eh. Awawang Moses. Total na nga, sinisi pa. Lahat ng problema, tinampak sa kanya, mga kapatid. Kaya pati si Moses, nung humingi sila ng tubig, imbis sabi ng Panginoon, Moses, tusukin mo lang yung bato. Sa galit ni Moses, sinampas niya yung bato. Kaya ang tubig lumabas pa, ituloy. Umait. Yes. Hindi na nagiging pagpapala sa kanila, mga kapatid. Kasi pati si Moses nagalit na. Pero sinong may gawa? Yung mga tao. Yes. Everybody say amen? Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na magiging mababa, mga kapatid. Kasi ang sufferings, mga kapatid ko, minsan, yan ay ginagamit ng Diyos sa puwersa para matuto tayo at mag-mature tayo sa ating buhay. Tandaan niyo yun, mga kapatid. Ano man ang pwede mangyari at ano man ang nangyayari, mga kapatid, isipin mo kaagad, ay, paalala ito ng Diyos sa atin. Ganun lang, para matuto tayo. Huwag natin sisihin ng Diyos pag pinalalahanan ka. Maglilingkod ka lang ba sa Diyos dahil maganda ang buhay mo? Pagka mayroong suffering sa iyo, mo na mag-serve sa Lord. Wala na, quit na ako. Hallelujah. Amen ba, mga kapatid? O, may mga bagay na pinapahintulot. Halimbawa na lang, mga kapatid. Tabi-tabi po. Halimbawa, ako nangyari sa akin, mga kapatid. Na, nung mga taon na yun, na gusto ko nang tumigil sa pagpapastor. Buong ngayon, mga kapatid ko ng networking. Ito, networking dito, networking doon, kahit sino. Ngayon, meron na naman, mga kapatid, kagabi nga, matulog na lang ako, may nakipag-chat pa sa akin. Pastor, pupunta kami dyan, magpresenta kami ng networking. Sabi ko, Pastor, hindi na ako pwede dyan. Busy. Oo. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Nangyari sa akin yun. Piruin mo, hindi ako nakakabisita sa iba't ibang mga kapatilan. Pero makarating ako ng ibang lugar. Nakarating ako ng Ternate, Cavite. Nakarating ako ng Tres Martires, Cavite. Nakarating ako ng kung saan-saan lugar na hindi ko narating, mga kapatid, sa buong buhay ko. Dahil sa networking, napabayaan ko yung gawain. Hindi na ako. Yes. Kaya sabi ko, mula ngayon, Lord, opinion ko lang yun. Mula ngayon, Lord, wala na makakapasok na networking sa akin. Yes. Dahil naghina ko. Yun yung spiritual backsliding na eh. Yes. Hallelujah. Grabe. Ang daming nasira, ang daming nawala, mga kapatid, na pagkakataon. Buti na lang, hindi pa, mga kapatid, tayo kinuha ni Lord. Kaya sabi ko, Lord, hindi na pwede. So, ang ibig kong sabihin, hindi tayo natututo kung hindi na pangyari. Kaya mula ngayon, kahit sino pang umakay sa akin, kahit sabihin pa, pero mo, yung mga nag-networking yun, namamaypay na ng pera sa Facebook eh. Ay, nako, hindi. Sabi ko nga, katulad yung sinabi ko, yung kaibigan kong pastor, Pastor, sali ka na dito, yayaman tayo. Oo, ganun ba? O, tingnan mo ako, pastor, may kotse na. Diba nakwento ko sa inyo? May kotse na. Networking. Karating na Mindoro, karating ka pabayaan yung gawain. O, isang araw ulit, wala ng kotse niya. Yes. Narimata na. Wala, hindi na kumita yung networking eh. Yes. Tapos binusa naman, motor, mga kapatid, isang araw, wala na yung motor niya. Imbis panagdag, nawawala. Bakit? Ay, napabayaan mo yung gawain ng Panginoon eh. Yes. Hello? Amen. Ay, napagpapaya sa gawain ng Panginoon. Lalo pag-ibig ko. Amen. Pastor pa! Kaya sabi ko, mula ngayon, kahit pabigyan nyo ako, kahit ilibre nyo pa ako, hindi na ako magpapadala. Bakit? Hallelujah. Ay, nako, magpapayabang lang sa atin. Tingnan mo, ang daming mayabang sa Facebook. Pay-pay ng pera, mga kapatid. Hindi na nakakasimpa. Yes. Akala ko ba nakakatuwa sa Diyos yun? Amen. Ayaw ko, bakit yun? Pag dumami lang yung pera, ipaplastar dyan, mamaya ma-hold up kayo. Yes. Huwag kayo maglalagay ng pera sa Facebook, mamaya matrace kayo. Hold upin kayo, wala kayo maibigay, patayin kayo. Di po, di namin pera yun. Ano yun, pay off. Play money. Ha? Play money. Ha? Play money. Hindi, play money. Ano yun? Yung
ipapasok sa opisina. Bakit kaya mo i-display? Mamaya magpuntun yung bahay mo. Yes. Huwag na kayong ganon. Amen. Amen? Buti ba ulam? I-Facebook nyo na lang ulam. Para sabihin ko, nakakain kayo sa Kentucky. Kasi gano'n naman tayo, pagka namamasyal bago mga kapatid mag-pray. Gano'n muna pero sa bahay, pagka ulam nyo tuyo, pinipicturean nyo? Yun yung masaklap sa inyo pagka nandun kayo sa labas. Lord, salamat mo na. Hindi muna yung prayer. Bago kayo mag-pislit-pislit ng ano ninyo. Cellphone. Grabe. Diba? Amen. Nakalagay. At Ocean View. Ocean View. Pagod match. Kaya late match. Kasi pagod match. Diba? Yun. Amen! Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yun, mabilis tayo sa mga ganyan. Yes. Pero yung Word of God, bihira ko napapansin. Kaya nga ngayon, pati yung Facebook ngayon, nagiging Kristiyano na. Mayroon ng mga challenges. O, sinachallenge ko kayo, for 7 days, magbasa kayo ng Word of God sa mga kaibigan nyo. Ayun, kasi nga, di kayo nag-aaral ng Bible. O, kaya sinachallenge sa kayo. O, mga pangalan nyo pa nakikita ron. Amen! Yung may mga FB, sigurado mga kapatid, sinachallenge. For 7 days, mag-send ka sa mga kaibigan mo ng mga verse. Hallelujah. Kasi lagi napapagtunan. Masyal. Apo. Hello. Amen? Hindi ko sinasabing bawal yun. Dahil sinasabi mo, mamasyal tayo. Pero sabi nga, mga kapatid, put God first. Unahin natin ang ating Panginoon, ang Diyos, mga kapatid, ang mauna sa buhay natin, mga kapatid. Para alam natin, lumago na tayo, pag-mature tayo, ano man ang ipapahintulot ng Diyos sa atin, nakangiti pa rin tayo. Yan yung importante. Yung nakangiti ka pa rin, nagsiserve ka pa rin sa Panginoon. Ano man yung ipahintulot. Ngayon, wala pa. Wala pa, diba? O meron man, mga konti-konti lang, yutay-yutay lang. Konti lang. Pero pag malalaki na mga kapatid, yun doon natin malaman kung tayo patuloy na magsiserve sa ating Panginoon. Everybody say amen? Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Tanggalin natin yun. Lahat ang pride, mga kapatid, yun yung kaguluhan sa buhay ng isang tao, mga kapatid. Pag natanggal natin yun, always tayo nagpapangbaba, purihin ng Panginoon. Ang pagpapala raw ay nasa atin, mga kapatid. Binibless tayo ng Panginoon. Maniwala kayo, mga kapatid, walang gumagawa ng kasamaan ang umaasenso. Wala pa akong nakita gano'n. Lahat ngayon, ang gumagawa ng masama, patay na. Ano na, lagi salvage sa araw-araw, di pa nga umupo si Digong, lahat patay na. Kasi gumagawa ng masama. Everybody say amen. O yung pulis-pulisan doon sa amin sa Kamarin, mga kapatid, kwento ng kapatid ko, nagsama kami kanina. Last week, mga kapatid ko, patay na rin. Hinapol ng kapwa ang mga pulis. Alam ko na ngayon. Kaya tama yung sinabi ng presidente, bakit ngayon ang agang pinagpapatay yung mga tao na yan? Kasi nga, matiklo sila. Kasi baka magsusumbong. Kaya patay na kaagad. Kaya ang mga puser, o yung mga user dito sa Quezon City, o di sumuko mga kapatid, o di ba? Yan yung matinding pagbabago mga kapatid sa natural word. Sa spiritual word, mga kapatid, ito yung tunay na pagbabago natin, mga kapatid. Natural lang yun, mga kapatid. Kung impose, mga kapatid, kung interpret natin, hindi tayo pwedeng sumalungat. Bakit? Nandun sila sa kabilang side ng mundong ito na dapat sundin ang batas ng tao. Ngayon, meron tayong batas ng Diyos sa susundin. Huwag kang papatay ka, huwag kang papatay dahil Kristiyano ka. Yun Amen? Huwag kang papatay. Yan. Sabi ng lumang tipan, mahuli ka raw na nangangalunya ka, papatayin ka. Sa bagong tipan, tumingin ka lang na may pagnanasa sa babae, nangangalunya ka na. Mas matindi ngayon. Yes. Amen? Amen.
Ngayon, pag may galit ka, pinapatay mo na ang kapatid